Okay, so magandang umaga. Good morning, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre from Region 1 to Region 12, si Fernan Hota po ang inyong mga kasama at si Dens Tonel ng Sulyap. At syempre bago po kami tuluyang umere, nais ko po sanang batiin ng aming boss, si Tita Mel Elizalde. At syempre si Kuya Hill. At syempre, ilang araw na lang at magpapasko na, Chairman. 7 araw na lang. Ayun, at syempre, bago po kami maibigay yung aming mga report sa inyo at sa ating mga kababayan na patuloy na umaantabay at sumusuporta sa Elizalde Broadcasting at Alerto Balita at Sulyap. Ganon din po sa mga sumusubaybay sa amin. Abay, magandang kapaskuhan dahil nalalapit na. Siyempre, ang makakasama po namin ngayon ay walang iba kundi yung aming executive officer sa aming boss na walang iba kundi si Sir Chot. Ang kasama na naman namin sa loob po ng isang oras. Chairman! Hoy! Magandang umaga po sa lahat po ng mga Pilipino na nagtatrabaho kasalukuyan. Lunes po Lunes na Lunes. Medyo po makulimlim pero maganda-handa na rin po kayo pagkat meron po nagbabantang bagyo. Na po, hindi man sa atin sa Kamaynilaan, ngunit apektado tayo, na po. Kaya magdala po kayo ng palangga, yung pumpayong, kapote, na po, at karagdagang pamalit na damit para po sa siguradong pag kayo nabasa, may pamamalit kayo sa inyong katawan. At syempre, bago po kami tuluyan ding umere muli, ay nais ko lang pong sabihin sa inyo na ito, Chairman. Itong mga scam na to. Dahil ng scam. Ngayon pong Kapaskuhan at itong mga holiday season na to, yan pong mga parcel na lumalaganap, abay talamak. Nako, Chairman. Abay, ang daming nai-scam. Hanggang ngayon? Oo. Kaya sana, doon sa ating mga kababayan, ay nais ko muna pong sabihin sa inyo, na kung kayo po ay o-order o mag-ano sa mga online shopping na yan, isipin nyo kung legit o hindi. Kasi yung isang kasama natin, yung isang kababayan natin ay umorder, Chairman. Ang in-order niya, itong sinasabing pabango. Ang dumating, bato. Parang nangyari sa akin yan, kapatid. Paano nangyari sa akin? Umorder ako para po pagtanggal ng watch. Nakita niyo po? Hindi, sa mukha ko? Siyempre, tinanggap naman niya. Binayaran niya sa halagang 600. Medyo mabigat. Di ba? Dahil pabango eh. Di ba? So, isipin mo, medyo dumating na. Ngayon, asay sa eto. Sir, ito order nyo, bayaran nyo ng 600 plus o something. Ano? Sabi niya ay sige, salamat naman, tinanggap naman. Ang bato, nakakahon. Ang bigat. Di nila isip, ba't ang bigat nitong pabango ko? Sa akin nga eh. Sa akin dumating din po yan sa inyong lingkod. May dumating sa akin pero hindi naman ako mo-order. Isang mahabang gano'n na itim. Sabi ko, ano ito? Sabi niya, sir, yan po yan eh. Magkano to? Sabi niya, 35 po. 35 pesos po. Sabi ko, ano nga ito? Sabi ko, hindi ko po alam, bayaran nyo na lang. Sabi ko, babayaran to. Sabi ko, ngayon, ganito gawin mo. Ganito ginawa ko. Ang sabi ko, i-video mo ko. Sabi ko sa Chot, i-video mo ko at pagkatapos, bubuksan ko yung parcel. Ayaw. Hindi. Mayag? Sabi niya, sige sir. Total, 35 lang naman. Binuksan ko sa Chot. Alam mo kung ano naman? Ano? Baka magulat ka. Sige nga. Lapis. Lapis na putol. Lapis, yung Mongol. Di ba may Mongol 1, 2, 3? Yung sa akin, number 2. Di ba? Katuwa, no? Kaya nga po doon sa ating mga kababayan, na sinasabi ko nga, Chairman, kung kayo po ay o-order, abay sikapin yung inyong pinag-order na legit. Yun. Dapat. At ang pakiusap ko lang, sana magkaroon tayo ng batas no? Magkaroon tayo ng batas dito sa sistemang ito ng mga online shopping na yan kasi minsan yung mga seller hindi po nagbibigay ng tamang address. Yun.
Ngayon, ang laging sinasabi ng courier, sir, kung may problema kayo, yung seller nyo, ang inyong habulin. Oo. Ha? Eh, ang problema, walang address na binibigay itong mga seller na to. Kung saan mo hahabulin. Hindi pa, eto pa, Sherman. Ano? Meron ulit isang reklamo, kahapon lang. Ang kinuha niya, damit naman. Ha? T-shirt. Oo. Ang size, double XL. Kasi Oh. malaking tao. Double XL, ang kinuha. Di dumating yung parcel. Oo. Binayaran sa halagang 165. Ang dumating, Ano? Hello Kitty. Ganda, no? Oh, Hello Kitty na extra small. Pambata. Oh, Kaya dapat ingat-ingat din tayo. Saan talaga magkaroon dapat ng batas talaga para masiguro. Kasi mga umu-order, kawawa Oh. naman eh. ngayon ito. No. Ha? Ito na yung kwento. Chairman, nagbabala kahapon ang Bureau of Custom o BOC kaugnay sa parcel scam ngayong holiday season, Chairman. Hindi umano dapat maniwala sa tawag, mensahe o email na nagsasabing mayroong package o parcel na nakabinbin sa Bureau of Custom. Bakit? Ayon sa ahensya, may mga scammer umano na nagpapanggap na tauhan ng BOC o foreigner at maniningil sa pamagitan ng personal bank account o money remittance para mailabas ang kunwari na hold na padala. Hako. Nako, eto na. Panibago na naman. Panibago na naman to. Hindi pa nga tayo tapos doon sa mga Kaya nga eh. doon sa mga kabayan boxes na to. Eto na naman. Bureau of Custom, custom. Ha? Nilinaw ng Bureau of Custom na, na pagbabayad ng custom duties at taxes ay maaari lamang gawin sa kanilang cashier o sa pamamagitan ng authorized agent banks. Payo ng ahensya, mag-check muna sa website ng Department of Trade and Industry o DTI kung ang nasabing courier o forwarder ay accredited. Pwede rin umanong makipag-ugnay sa BOC para tiyakin kung ang resibo o tracking number at iba pang dokumento na natanggap ay totoo. Para sa mga nabiktima na nagsumbong sa BOC o Philippine National Police o Anti-Cybercrime Group para sa agarang aksyon. Tama. Ang problema, kapag ikaw ay nagreklamo sa cybercrime, ang daming Maraming ang daming tatanong. Diba? Batiin ko muna si ang sabi niya, Elizalde Broadcasting, shout out to Miss Eva Sarate. Nanonood po siya ngayon. Okay. Thank you very much, ha. Ngayon, eto, Chairman. Sana magkaroon tayo ng batas hinggil dito sa mga seller. Yun. At pangalawa, kung pwede sana, kapag umorder yung ating kasi sa totoo lamang, hindi yung biro-biro yung pag-order eh. Di ba? Unang-una tinatangkilik na Chairman eh. Tinatangkilik ang online shopping, ang Lazada, ang Shopee, kung ano-ano pa mga parcel. Di ba? May mga flash pa diyan. Tinatangkilik ng ating mga kababayan dahil ang katuwiran nila, bakit pa ako pupunta sa mga mall? Bakit pa ako pupunta ng Baklaran? Di ba? Sa Shopee at saka sa sa online shopping lang okay na ako. Dapat. Yun nga ang problema, nai-scam. Yun ang masakit eh. Yun ang nagiging problema. Kaya nga nais ko sana kung magkakaroon ng batas para dito sa mga seller na to, dapat nang bigyan ng pansin ng mababang kapulungan. Ha? Hindi lang yan. Kahapon lamang kahapon meron po ako nakausap. Ito pa, Chairman, ang dami natin pag-usapan eh. Sa akin din, nangyari na rin yan eh. Hindi pa tapos na po yung eleksyon. Ay! Sa mga barangay wala katlinuan yata. Kapalatagan. Mga barangay official na to, hindi pa rin nagsisipagtigil. Di ba?
Buwis buhay na naman ba yan? Ay, hindi, alam mo sa totoo lamang bakit hindi imbestigahan ng Department of Interior and Local Government ang bawat barangay kung ano po talagang meron sa barangay. Oo. Di ba? Ako pabor po ako diyan. Ang bawat lungsod, di ba? Ang bawat lungsod o city dito sa Metro Manila ay meron pong nakatalaga na DILG. Tama ba ako, Chairman? Meron. Tama ba, Chairman? Oo. May nakatalaga na DILG sa bawat city. Ngayon, kung may problema, dapat ang DILG o Department of the Interior and Local Government imbestigahan ninyo. Di ba? Hindi kaya Oh, tamad yung DILG. ay baguhin natin ang ano. Baka Oh, pinili nila para doon sa lugar na yon para subaybayan yung mga chairman, no, mga barangay. Oh. Baka wala sasakyan kaya tamad maglakad. kaya nga ganun di ba? Oo. Oh, paano mo malalaman kung ikay nagtutulog-tulog? Di ba? Kaya nga Oh. Keso si ganito si kapitan, ganito si kagawad, ganito si kaya nga lagi ko tinatanong di ba? Ako matagal din akong matagal din ako naging trabador ng barangay. Oh. Kasi naging naging executive officer ako. Ha? XO ka ba? XO. X. Triple X ako Sukat ang damit. Hindi. Triple X ako. Oh. Ano yun? Iba yung triple X. Baka gusto mo ipaliwanag ko kung bakit ako naging triple X. Sige. Paliwanag mo kapatid. Sige. Una. Ex-security guard. Ex-militar. Ex-convict. Ayun, masakit. Dulo. Okay, shoutout muna tayo. Binabati ko si kasamang Kuya Ronald Bula sa kanya pong gagawing Christmas party mamayang gabi dyan sa D. Castro Pub. Dyan po sa Timog. Magpupunta po ako dyan. Huwag kayong mag-alala. Rain or shine. Magaling na ba yan? Kaya nga, sabi ko, hina-hina lang sa pag-inom kasi mahirap magkaroon ng sakit. At binabatay ko na rin yung maganda mong anak at yung may bahay. Okay, kita-kita tayo mamayang gabi. Yung pong aking pamangkin, ngayon po yung nanira dyan Bulacan, Nueva Ecija. No? Si Glider. Binabati ko na rin po sa kanyang panonood. At sana'y tuloy-tuloy yung maging maayos ang inyong buhay dyan sa inyong lugar. Abay, batiin mo na rin si Miss Gracia Villato. Ha? At saka yung isa sa mga kasamahan natin sa Elizalde Broadcasting. Sino? Si Mr. Jerry Games. Nanonood po siya ngayon. Abay, batiin na rin natin at antabayanan din po niya antabayanan din po nyo ang kanyang programa dito po sa Elizalde Broadcasting. At syempre, antabayanan din yung kadiskarte ni Tita Mel. Mamayang hapon, Yan, mamayang hapon, magkakaroon po kami ng sama-sama para po doon sa gagawin naming raffle para po sa mga estudyante ng Arellano High School. Para po maitulong. Yan po ay buhat po sa Elizalde Foundation. Buhat po kay Tita Mel Elizalde. Antabayanan niyo po yan para bukas malaman natin kung ano po talaga resulta para po maitutulong ng Elizalde Foundation doon sa mga kabataan nag-aaral sa Arellano High School. Binabati ko na rin po ng magandang umaga aking may bahay na si Anita Tunel na ngayon po yung nanonood. Ayaw mo sa dating na Webes sa aming munting pagsasalusaluhan bilang magkakasama sa Elizalde Broadcasting. Kasama ka, sabi ni Tita Mel. At yung pong ating kapatid sa pamahayag, si Danilo Garangiola. Ay, ingat-ingat kapatid. At alam ko na lagi kang busy kung saan ka napupunta. At yung maganda mong apo, malusog na malusog. Ingatan mo, pagkat iba ngayon ang panahon. Init at lamig. Parang pelikula. Oo nga Init at lamig ito pa, Chairman. Para lang sa kapatiran ng ating mga nanonood at nakikinig. Alam mo sa totoo lang, Chairman, ito Sir Chot, ito may katotohanan, Sir.
Sa totoo lamang, aminin man natin o hindi, itong Facebook na to, nagagamit ito sa scam. Sa totoo lang, Chairman. Marami ang gumagamit ng Facebook para sa online scam. Nagagamit yan, alam ko. Sa totoo lang. Kasi, kung pagbabasdan po ninyo, hindi lang yan, meron pa TikTok pala. Oo, meron TikTok. Yun ang maganda eh, TikTok. Daming Di ba? Kasi, unang-una, kapag nagbukas kayo ng Facebook, marami na kayo nakikita ng mga tinatawag na mga binebenta. Di ba? Nakakainganyo pag titignan mo eh. Oo, tapos meron pa dyan 40%, 100%, 60%, pero yung percent, sabog. Di ba? Kaya ako naniniwala ko, Chairman, na malaki talaga ang nagagawa ng Facebook. Sa totoo lamang. Pero, pinag-aaralan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, nakasuhan ang Facebook at Instagram at ang ex-Twitter dahil sa pagkalat ng online scam. O, di ba? Kasi sa totoo lamang mga nagagamit mga kababayan, mga kapatid. Kapag nagbukas po kayo ng Facebook, abay napakarami mong makikita. Di ba? Meron pa dyan nagsasabing, tignan nyo po yung comment, legit. Oh. Pero sa totoo lamang, marami po talagang reklamo. Yun lang yun. Kaya kung totoo man itong pinag-aaralan na ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, abay mas maganda. Dapat. At mas magaling. Hindi lang po yan. Sana magkaroon tayo ng batas, no? Magkaroon po tayo ng batas para sa mga online seller na to. Ha? Hindi yung in-order ka ng pabango, dumating si Bato. Ako nga umorder ako nakita niyo po yung watch ko? Sa mukha? Umorder ako sa online. Watch ba yan? Watch. Watch na naging nunal. Hindi nunal yan kasi maliit lang dati yan. Natanggal na yan. Yung kasoy may nag-aano sila ng kasoy. So, nainganyo ko dahil pinopromote nila inaano nila Pero bumagay naman Bumapo ba? Bumagay naman Ay, akalain mo sabi nila, isang linggo lang maayos na yan. Matatanggal na? 3 buwan na yata sa akin yung hanggang ngayon nandito pa Ano ba naman kayo? Hindi, baka naman hinay-hinay lang yung Alin? Baka naman hinay-hinay lang yung pagtatanggal niyan. Baka hinay-hinay lang siyang nawawala. Hindi na nga 3 buwan na to, hindi pa rin nawawala Ano bang usapan ninyo ng gamot? Sabi ko, peke ka yata Kaya siya sabi ng warts. Ako. Sige, bahala kayo kung gusto bumili ng warts na sinasabing oil. Ano ba yun? Kasi may nakikita rin ako sa Facebook Pinupunas pinupunas. Di ba? Tapos mawawala na. Nawala yung nilagyan. Nawala na. Nawala yung tao Kaya doon sa lahat na sinasabi maganda. Sige, sa inyo maganda. Wala na ako masasabi. Okay Ano nga pala yung pag-usapan natin kapatid yung West Philippine Sea? No? Sabi nga pinalayas sila kaya talaga yung ambassador dito ng China? Well, ito yan, Chairman. Dahil nung nakaraan nagprograma tayo nila, Sir Chot, hindi ko nagkakamali, last week lang. Last week lang tayo yata, Sir Chot. No? Na, nga, di ba nga't nabanggit doon sa isang report na yung pong ambassador ng China pinauwi sa China. Yung ambassador ng Pilipinas sa China pinauwi ng China. Ang sagot ko, di ba, ito. Ano ang mangyayari? Di ba? Di nalaman mo na kung ano nangyari ngayon. Nagiging kasalanan pa ngayon ng Pilipinas. Di ba? Kaya ang kasagutan, ano ang mangyayari? So dapat ano man, dapat talaga pala lagi tayong handa.
Kasi ayon nga po sa ulat ng iba nating mga kasama sa mamahayag na gusto talagang kunin lahat ng mga Chino na yan, yung area na yon na ngayon na talagang tumutugma na yung pangalan nyo, ha? Talagang tumutugma na doon sa binigay kong pangalan na Pangswa. Ay, si Cherchot pala nagbigay nun. Hindi pala ako. Pangswa. Wag mo nang dadugtungan. Maganda pakinggan pagkabuo eh. Oo, kasi kami ni Cherchot ang pangalan talaga nun, Pangswa. Wag. Kasi sumasama tunog eh. Magandang pakinggan. Ha? Magandang pakinggan. Tama na yun. Kasi ito, sa totoo lang, tumutugma po kasi. China. Tumutugma kasi doon sa pinag-uusapan natin, yung mga nangyayari. Ngayon, ano ba talaga, Mr. Pangswa? Akalain mo Hindi ko kasi maintindihan kung kayo po talaga, do you know how to speak Tagalog or do you know how to speak English? And do you know... Ano pa? Do you know how to... Respect person? Hindi, people? How to know about the law. Regarding for the international English to. English to, Chairman. Ito binabanata pong ito. Sige, tuloy mo. Tuloy mo lang. International law. Onklos. Kung nakakaintindi sila. Tingin ko kasi parang hindi sila nakakaintindi, Chairman, ng pagkapanalo natin doon sa ilang international na pinortesta natin na pinanalo ng Pilipinas. At di rin yata sumunod sila sa batas. Ngayon, bakit hindi natin palitan, di ba? Hindi natin palitan yung pangalan ng kanilang presidente. Mr. Pangswa. Aray. Madali naman tindihin. Nagpunta ang Pangulong Bongbong. Binanggit ng Pangulong Bongbong. Dinala sa sinasabing international law na ipinanalo ng Pilipinas. Ginawa naman. Di ba? Ang problema, kahit na anong ipanalo, hindi binibigyan pansin ng mga Pangswa. At tayo pa sinisisi. Baliktad. Sa sarili natin lugar, sa sarili natin pag-ari, sakop ng Pilipinas, tayo pa ngayon ang sinisisi. Bati ko muna yung magdiriwala kanyang karawan. Sige. No? Ayan po, si Abby Tan, na po, isa pong magaling na modelo, magaling na negosyante, at mabait na anak. Ayan po si Abby Tan, happy birthday. Pamangkin mo yan? Anak ng kumpare ko. Anak na Enjoy your special day. God bless. Anak ng kumpare mo. Anak ni CEO Johnson Tan. Taga dyan din sa Tondo yan. Yes, taga Dagupan, taga Tayuman. Tayuman. Saan tumatambay yung Tayuman mismo? Oo. Ang ano yan, ang negosyo nila ay yung Hans Infinite Tools saka Art. Hans Infinite Natural. Tools. Arts Natural. Tsaka Arts Natural. Meron silang shop? Meron silang mga lugar na pinag-anuan ng mga bouquet, mga gamit siya. Pwede yung gusto mo magpakasal ka, pwede silang tawagan. Hindi ko sinabi, ayokong dumating sa punto, yung ano lang, nung pupuntahan natin yung shop niya. Nando, sa may, sa may MOA. Chairman! Okay. Meron kasing isang pagbati. No? Sige. Pagbati at sinasabi na bigyan daw pansin ng DILG ang bawat barangay. Dapat. Lalong-lalo na raw yung mga nanalo ngayon. Bakit kaya?
Nako, marami kasi sa baranggayan, no? Mm. Lalo na yung mga report, dapat yan tinitigilan DILG. Ha? Oh, yung logbook. O sino ba mga kagawad, mga nagjo-duty? Karamihan dyan, pagdating na lang ng malapit na yung sahod, tsaka lang nagjo-duty. O, tingnan mo, paano yung tingnan nyo, dapat tinitigilan lahat ng DILG. Tingnan ko ang report nyo. I-evaluate nila yan, dapat para malaman nila kung ano talaga ginagawa ng mga... Tama! Di ba? At kung napansin nyo may corrupt, kasuhan nyo. Oo, dapat. Diba? Kasuhan nyo. Kasi hangarin naman natin Ako dami kong alam diba? eh. Ako rin. Dami kong alam. Kaso nga lang, ayaw ko. Bakit? Pero pag pinilit nyo ako, sasabihin ko. Sige. O, shoutout muna tayo kay Lara Ponte. Oh. Yung ating pakasamahan sa Pontelera family. Si Mitch. Oh. At yun din po si Jennifer Alvarado watching sa Qatar po naman ito. Salamat sa iyong panonood. Like, subscribe, and notification bell. Ay, magki-Christmas na. Oy, Merry Christmas pala. Oh. Merry Christmas pala, no? Oh. At syempre, Ay, lako. ay Sige. Talakayin natin problema. Ilang araw na lang. Ano ba, 18 na ngayon, di ba? May 7 days. 7 days. At nag-umpisa na rin ang simbang gabi. Ano ba yung simbang gabi? Di ba? Ano ba tawag doon? Misa de Gallo. Misa de Gallo. Tama ba? Ha? Oo. Yung Misa de Gallo nag-umpisa na. So, doon sa ating mga kababayan, dahil nag-uumpisa po yan ng madaling araw, ang panawagan po ng programang Alerto Baltat Sulyap at ng Elizalde Broadcasting, mag-ingat po tayo doon sa mga kamag-anak ni Taning. Yun. No? Yan po mga anak ng patuka sa manok na yan, may pasimba-simba pa yan, pero nakatingin yan doon sa mga bag ninyo, sa mga wallet ninyo, sa mga cellphone ninyo, na kung saan pa yan nakatingin, para lang may maroon sila madukot. Oo. Diba? Ganun yan. Laglipa na lahat yan. Kunwari, nakayuko, pero nakatingin sa bag. Tingnan ko paano madudukot. I-slash. Ganyan yan. Oo, di ba? Ingat-ingat po kayo. Kaya ingat-ingat po kayo, especially dyan po sa mga lugar ng Quiapo Church, Baclaran Church. Ha? Wag lang sa Intramuros, kasi sa Intramuros masyadong mahigpit. Chairman, sa Cathedral. No? Yun lang po mga simbahan na tinatao talaga. Katulad ng Quiapo, tinatao yan, Chairman. Baclaran, tinatao yan. Di ba? Basta matatao. Oo. At doon po sa lahat ng mga simbahan ng bansa Pilipinas na tinatao, abay mag-ingat-ingat po kayo. Dahil habang namamasko kayo at nagsisimba, namamasko rin po yung mga kamag-anak ni Taning. Yun, yung mga kamay niyan, malilikot. Kaya ingat-ingat po kayo. Sayang. Sobrang likot. Ha? At syempre, bago kami ang oras po natin ay alas 11:41, Chairman. Ng tanghali ay ng umaga. Wala pa tanghali, umaga pa lang, Chairman. Yung mga security guard daw, wag gawin daw pang all around na trabaho. Bakit? Ano ba nagiging trabaho? Baka utility, hindi yung security. Isa sa mga security guard na nagpapanatili ng kaayusan ng bawat establishment, pinoprotektahan sa ating mga ari-arian, ngunit napapansin daw nila na hindi lang pagbabantay sa kanilang place of duty ang kanilang ginagawa, kundi pati ibang responsibilidad. Baka nagmamap pa ito. Ha? Nagmamap pa sa kanila ring ginagampanan. Kaugnay nito, nilinaw na Philippine National Police PNP na hindi dapat pilitin ng business establishment ang mga security guard na gawing ibang mga tungkulin. Alimbawa nito ang pagtatalaga sa kanila bilang mga parking attendant ay mali. Yun. Mali. Ginagawa nyo kasi utility, yung security. Mali. Magkaiba yan, ha? Mali yan. Utility, yan, pwede nyo utusan yan. Map ka, ganito, gano'n. At pagkatapos, kapag nawalan, ang sisi kay security. Yun ang masakit. Tama ba? Di ba? Sasabihin, hindi mo nagagampanan yung trabaho mo bilang isang security guard. Dahil nawalan kami dito. Paano ka di mawawalan? Pinalalayas mo.
At sasabihin mo, pumunta ng second floor, mag-map-map muna doon. Abay, mawawalan ka nga. Di ba? Oh, Oh. kapatid, at sabi ni Lara, ni Mitch, ano Oh. raw regalo mo sa kanya, Pasko? Marami. Sige, sabihin mo raw. Isagyan mo raw kung ano ibibigay mo sa kanya. Ano ba ang gusto mo? Isang mumuwi? Ikaw, Mitch, ha? Huwag mo kami patawanin, pero huwag ka mag-alala. Sandali lang. Tapusin No. mo ito. Sige. Ha? Nakasaad sa isang Memorandum Advisory Chairman na may petsang Disyembre 14. Pinalaanan ng Supervisory Office for Security Investigation Agency o SOSYA. Yung mga umahawak ng PNP ang mga may-ari at tagapamahala ng mga commercial establishment na iwasan ang pagpataw sa mga security guard ng ibang mga gawain maliban sa kanilang mga itinakdang tungkulin. Sa totoo lang, ang tungkulin po kasi ng security guard ay para po ma-secure yung ang lugar. kanilang mga responsibilidad doon sa mga lugar na kanilang dinudutihan. Yun. Hindi po para utusan na magpunas ng salamin. O maligpit ng mga pinagkainan, O, magbitbit ng pinagbilihan. yan. Hindi nga naman po tama kasi yun. Yun. Ha? At hindi rin daw dapat pilitin, Chairman, ang mga security guard na gawin ang mga trabaho ng checker, Yun. verifier, service crew, o makisali sa mga application document habang nasa duty. Hindi naman kasi kailangan ganunin ng security. Ginawa mo ng empleyado. Iba kasi yun no? Magkahiwalay yan. Huwag niyo masyadong abusuhin yung mga ginagawa niyo doon sa mga pangatlo, security Chairman. guard. Mahiya kayo sa sarili niyo. Ginagawa niyo ng mga utility, hindi security. Kapa nga ng aming kaibigan na si Ed Zacarias. Diba? Sabi nga ni Ed Zacarias, magaling lang kayo sa utos. Layo, wenta. Okay, shoutout muna ulit ako sa kamag-anak natin na si Jenny Rose Cabrera Greco, dyan po sa Miguagua, Pampanga. Sa darating na January 1, uuwi kami dyan para makisaya doon sa inyong kapistahan. At kamusta na lang kay Bingbing, Michael, at yung po mga kamag-anak natin dyan sa Miguagua, Pampanga. At yung po ating kaibigan, si Annabel Gumabon Maniego. Kilala mo ba to? Alam ko, ito mamamahayag sa isang lugar na hindi lang, doon sa lugar lang na yun. Kamusta ka, kaibigan? Parang lang yan Salamat sa iyong panonood. Para sa community. At syempre, ito pa, Chairman. Ito yung panawagan pang isa. Ito po yung report ni Dexter Estrella, ng ating correspondent sa Maynila. Ano? Sabi niya, doon po sa mga magsisimbang gabi, especially iiwanan daw po ninyo yung inyong bahay. Tama? Iwasan daw po ninyo na yung mga nakasaksak ninyong mga appliances, nakasaksak pa din. Yun, kasi dapat. Nagkakaroon pa ng sunog. Hindi lang yun. Nagkakaroon din ng pagkakataon ang mga akyat bahay. Yun. Salisi. Di ba? Katulad na lang po yung report ni Dexter. Yung Magbienan, pinagsasaksak ng akyat bahay. Yun, nako, masakit. Magpapas yung Pasko. Di ba? Kaya nga dapat doon po sa ating mga kababayan na magsisimbang gabi dahil sa kanilang mga panata. Di ba? May panata, Chairman kasi ako rin bago ako tatapusin ko yung 9 na araw kasi meron ako hinihiling. Na alam ko nagbibigay sa akin ni Lord yun para alam mo naman ng Panginoon, basta ang Panginoon ang inano mo, hindi man niya maibigay ng unang araw, 1 linggo, 1 buwan, bigla-bigla darating na lang sa'yo. Di ba? Huwag ka lang mainip kasi iba kasi mainipin. Correct. Karumal-dumal na pinaslang ang isang 63 anyos na babae sa mismong bahay nito abang sugatan din ang kinakasama ng kanyang anak. Senior nang pasukin ng magnanakaw kamakalawa ng gabi sa Dasmariñas City, Cavite, Chairman. Kinilala ang nasawi na si Socorro Alvarez Andaya, 63 taong gulang. Habang ginagamot naman sa ospital si Nica Rizel Candado
31 years old, kapwa residente ng Sitio Burol, Barangay Paliparan 2. Oh? Alas 2 ng gabi ng pag-uwi ng anak ng matanda na si Lloyd Hendrick Andaya, nadatan niyang magulo na ang kanilang bahay at tumambad ang duguang katawan ng kanyang ina habang ang kanyang kinakasama ay natagpuan sa loob ng kanilang banyo. Kapwa nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga biktima na agad naman nadala sa paggamutan. Ngunit dineklarang dead on arrival, chairman, UA. ang matanda. 2 lalaki ang sinasabing nanloob sa bahay ng mga biktima na tumangay din umano ng mga pera at alahas ng mga biktima. Patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente. Oh, Yan ang nakakatakot. di ba? Kaya yung sa ating mga kababayan, ako i-sure nyo lang na tama yung ano ba to, tawag to? Yung inyong mga lock, yung mga lock, di ba? Mga lock ninyo, kailangan nakasigurado. Alam mo naman yung mga magnanakaw na yan, talagang maraming gamit yan para mabuksan ng... Hindi, tsaka yung kinakasama nito, siguro tumakbo sa loob ng banyo, pero inabutan, nakapag-lock siguro. Di ba? Pero yung matanda, syempre 63 years old na, hindi na makakaano yun Hindi na makakagalaw ng maayos. Babae pa. Kaya siguro yun yung naabutan. No? Pero sana, itong 2 hunyango na to, no? Mahuli sana itong mga bugok na to, abay mahuli sa... Hindi kayo makakapagtago sa batas. Makapagtago man kayo sa batas ng tao, hindi kayo makakapagtago sa batas ng Panginoon. Yun. Totoo yan. Hindi kayo makakapagtago sa batas ng Diyos. Makakapagtago kayo sa batas ng tao, oo. Pero, uusigin ka ng konsensya mo. Yung budhi mo. Oo. Uusigin ka ng konsensya mo dahil gagawa ng Panginoon, ng ating Panginoon, kung paano ka maging tinatawag na ano ba tawag dito? Maging yung parang balisa. Di mapakali. Di mapakali. Hanggang sa mapipilitan ka ng sumuko. Alimpihit ka. Oo. Dahil kinukonsensya ka. Correct. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi ka makakapagtago sa batas. Sa batas ng Diyos at sa batas ng tao. At syempre, Chairman, hihingi rin tayo, ang Elizalde Broadcasting po ay umihingi sa mga naiwan na pamilya ng aming pong kasamahan dati Na si Bertong Gala, Norberto Acid, no? Na tinaguriang Bertong Gala, condolence po sa pamilya, no? Pero lahat po kami rito, nagulat. Maski ako, Chairman, nagulat ako. Hindi natin inaasahan yun, bigla rin. Sa maagang pagkawala, no? Sa maagang pagkawala ng aming kasamang si Bertong Gala. Di ba? Isipin mo na lang, napakabata pa nun. Para lang, ano siya. Pero ako naman, natutuwa din ako dahil unang-una, nandun na siya sa kamay ng Panginoon. No? At, tahimik na siya. Wala na siyang matatangan masakit. Tama. At hindi mo na makikita kung anong gagawin ng mga pangswa. Pang. Okay, yun yung sa lahat po ng mga nagsisimba. Talaga, malaking pagbabago na talaga yung mga pagsisimba ng mga kabataan. Dati, no? Ang mga nagsisimba, mga kabataan, tahimik, nagsisimba, no? Talagang nakatuon ang sarili doon sa pagsisimba. Ngayon, parang magulo. Magulo ang nagsisimba mga kabataan kasi lakaran ng lakaran, kung ano mga pinagbibili, no? Pero nagsisimba yun, May rumble pa. Minsan nag-rambulan pa. Dahil doon sa yung dalaga o yung magandang babae, At syempre, Chairman, ay, meron na tayo 5 minuto. Sige. 5 minuto. Basahin ko lang muna yung report. Sige. Sige. Ito daw po mga biyaheng pandagat. Chairman, ano? Abay, suspendido sa Bagyong Kabayan. Abay, nako, di Kabayan.
Dahil sa bagyo. O, Kabernapan, pansamantalang isinuspindi ng Philippine Coast Guard Central Cebu Station ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa ilang bahagi ng Visayas bilang pag-iingat sa banta ng Bagyong Kabayan. Yun. Si Kabayan again. Kabilang sa mga biyaheng sinuspindi ay ang Cebu Hilongos, Cebu Tubigon, Bohol at Cebu Ormoc. Gayon din ang lahat ng biyahe sa Tagbilaran, Siquijor at Dumaguete. Naku, sako pala yung... Tsaka yung Getafe, Ormoc, Palumpon. Pinagbawalan munang pumalaot ang mga bangkang pangingisda abang masama ang panahon. Ito upang maiwasan ang anumang trahedya sa karagatan at paglubog ng mga sasakyang pangingisda. Tama. Alam mo, mahirap na po kasi, lalo na ngayon magpapasko, katulad na lamang nung, kung di ako nagkakamali, Chairman, na itong bangka na tumaob, natanggal yung katig, na tumaob, na lahat sila nakulong sa ilalim. Kung natatandaan mo, yan ibinalita natin nung mga nagdaang ating programa. Sa totoo lamang po, no? Kaya iwasan muna nating ibiyahe. 'Di ba? Huwag na lang muna po nating isipin. Kaso nga lang, minsan may mga katigasan ng ulo ng ating mga kababayan na pupumilit dahil hinahabol nila yung Pasko. No? Ahabulin nga po natin ang Pasko, yung buhay naman natin mapapanganib, abay mahirap naman po, no? Kaya sumunod lang po tayo doon sa protocol ng Coast Guard, ng Philippine Coast Guard. Chairman. Okay. Shoutout muna tayo doon po sa ating pasalamatan ko lang ngayon, pamilya Edwards ng Australia. Yan po, nakita niyo po sa screen. Maraming salamat sa tulong niyo na ibinigay sa Elizalde Broadcasting sa pagbili niyo ng ticket para po sa raffle para tulong sa mga kabataan. Huwag po kayo madadala kasi po baka sa darating din pong panahon, muli kaming lumapit sa inyo para humingi ng tulong para doon po sa mga estudyante mga nag-aaral. Alam ko po malaki yung puso para tumulong lalo po sa mga estudyanteng nangangailangan. Ako po patuloy nagpapasalamat sa po na aking mga minamahal sa buhay na darating araw magkikita rin po tayo sa pagdating ng Marso na kami po ipupunta sa Dumaguete upang makasama namin kayo. Maraming salamat, John Edwards, Edwards family ng Australia. At siyempre, nagpapasalamat din po ako kagabi, no? Doon po sa Pasay City Social Media Team na ginanap po dyan po sa may Arso Plaza yung kanilang Christmas party. Maraming salamat kay Founder Clean Joe Marichua at siyempre kay Mark Obuyes at kay Christy, ganding kay Leia at sa lahat po ng bumubuo ng Pasay City Social Media Team. Maraming salamat po, no? At siyempre, doon po sa mga hindi pa nga ho dumarating yung Pasko, abay wala pa yung bagong taon, abay sumasabog na mga paputok. Abay, ang masakit ng Chairman, ang masakit no, katulad nung nangyari na lamang na sumabog ng mga pagawa ng paputok, di ba? Wala pa yung bagong taon, meron na nasasawi. Di ba? Darating ang oras, katulad na lamang po nito, na nalalapit naman ang Kapaskuhan, abay, ito mga kababayan natin, mag-ingat-ingat po tayo, mahirap po kasing mabawasan ng daliri. Di bali sana kung daliri. Ayun lang. Kung buhay, hindi na maibabalik yan. Tama. Di ba? Yung ating mga ospital, sigurado ko, naghahanda na to, Chairman. Oo. Dahil unang-una, doon sa dumaan na pandemya na hindi na i-celebrate itong Pasko at Bagong Taon, baka ito naman pong Bagong Taon na to, medyo ma-celebrate. Baka bumongga. Baka bumongga. Baka tayo, pati tayo bumongga. Nakakatakot no? Oo, di ba? Kaya doon po sa mga nagpapaputok at gusto magpaputok, idaan nyo po sa isang magandang sistema. No? Para maiwasan po na magkaroon tayo ng disgrasya, especially doon sa mga katabi nating Chairman, mga katabing bahay. Oo. Diba? Dahil pagsabog niyan, yung mga natitira mga apoy-apoy, tumatalsik sa mga bahay-bahay, sunog naman. Kaya iwasan nyo po yung paputok.
Oo, ha? Wala pong idudulot yan maganda. Tama. Akala nyo masaya, maganda. Kasi nagpaputok. Hindi nyo alam, nasusunog lang pala yung katabi nyo. Correct. Okay. Ayan. Sige, Okay. Chairman, paalam tayo. Okay. Shoutout muli sa Barangay 369 sa pamamahala po ni Manolito Calyanta. No? Sana magkaroon pa kami masarap na mangga sa darating naming Christmas party. Mangga agad. Oo. Hintayin namin yung mangga mo matamis. At syempre, maraming salamat po sa mga sumubaybay. At syempre, ganun din po, lagi nyo po kaming i-like sa aming mga Facebook account ng Elizalde Broadcasting. At syempre sa YouTube channel, i-subscribe nyo po kami at pakipindot na rin, Chairman, ng alin. Notification bell. Para lagi po kayong updated sa mga programa po ng Elizalde Broadcasting at sa lahat po ng programa ng Elizalde Broadcasting ay maging update po kayo. At syempre, si Fernan Hota po ang inyong nakasama at Si Dens Tunel ang sulyap. kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang Pasko. At maligong bagong taon. Ingat-ingat po tayo sa pagpasok ng 2024. God Maligayang Pasko at maraming salamat po. God bless po sa lahat.